Tira, this is Kuya Robert. Bali, andito tayo ngayon sa work. Ganun pa rin. Overtime tayo ngayon. Ngayon pa rin tayo uwi. Bali, sobrang lamig pa rin dito. As usual. Tapos, bukod doon umuulan naman. Hindi na siya may yelo. Umuulan na. Natutunaw na ngayon unti-unti ang yelo. Pauwi pa lang po tayo. Bali, na po tayo ngayon. Ay, thank you Lord. Sa Canada, masarap basta mayroon kang work. Tapos bukod doon, nasusustain mo yung pangailangan mo. Ang pinakamaganda po dito sa Canada, kapag skilled worker ka, yan ang pinaka-special po talaga sa kanila. Skilled worker like carpentry, plumber, HVAC, electrician. Then the other skilled worker is like construction worker. A lots of money, kumbaga, sabi nga nila. Maraming pera dito kapag skilled worker ka. At saka hindi ka basta-basta seasonal. Hindi basta-basta mawawala ng trabaho. Yan lang yung kinaganda dito. Kaya yung mga gusto po diyang mag-Canada, especially yung mga skilled worker, yan lang po yung maiaano ko sa inyo, mai-share ko sa inyo na maganda mag-Canada basta skilled worker ka. At saka bukod doon, syempre, kailangan prepared ka rin. Kung hindi ka man skilled worker sa Pilipinas ngayon, pwede ka muna mag-aral, especially yung mga pag change oil dito, mga mekaniko. The best din dito ang mga mekaniko kasi konting change oil lang, pera na. Pwede kang mag home service kung talagang gusto mo, pwede rin yun. Pero dito kasi sa Canada, kapag hanggat wala ka pang, especially kung yung mga skilled worker na electrician, plumber, pag wala ka pang certificate ng BC or sabi mo na license ng BC, mas magandang mangamuhan ka muna para at least kahit paano pagka nakita ng interest mo ng employer mo, tsaka mga employer na tumatanggap na galing sa, especially sa Pilipinas, mga skilled worker, inaano nila, binibigyan nila ng chance para makakuha ng BC license. Yun ang kinaganda dito. At titingnan din dito yung experience mo, then how can you handle the situation, tatanungin sa'yo, at saka ano yung mga difficult na nangyari sa'yo or yung mga troubleshooting, yan yung mga tatanong sa'yo. Kaya yung mga gusto po mag-Canada, like yung mga skilled worker nga po especially, at yung mga hindi po skilled worker pero gusto mag-Canada, aralin nyo. Pinakamaganda pong kinukuha natin na technical training center natin is sa TESDA po. Sa TESDA kahit paano, andun yung specific na mga ginagawa talaga. Andun yung mga talagang, especially yung mga basic pero malaking kapakinabangan. Tapos dito ka na lang mag-enhance ng knowledge mo sa mga experience mo rito. Tsaka kinaganda dito, mostly pagka ganyan ang pinasok mo dito at nagkaroon ka na ng pagkakataon na makapag work, ang ganda na, dire-diretso na, wala ka nang iisipin pa. Tapos makakuha ka pa ng employer na napaka ayos, napakaganda, napaka maalaga sa mga empleyado, napakaganda, sobra. Wala ka nang hahanapin pa, kumbaga. Ayun yung sinasabi nila na doon na lahat ibibigay sa'yo. Nadamitan ka mula ulo hanggang talampakan, bibigay nila sa'yo. Tapos may mga benefits pa sila kapag after 3 months na matapos mo yung probationary, bibigyan ka nila ng pagkakataon na doon na magiging regular ka sa kanila. Lahat ng benefits, karamihan ay bibigay nila sa'yo. Ayun lang muna mga kapambir. Siya nga pala, shout out nga pala sa aking ka-brother na si Brother Jepoy Dio. Yan yung pinakagwapong ka-churchmate namin sa Jesus Christ to God be the glory. Shout out sa iyo, Brad. To God be the glory.